Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa politico.com.ph. Expose na naman ni Senator Lacson tungkol sa isang undersecretary sa DPWH na tumawag sa senador na mag-insert sila sa DPWH budget. Grabe, pinangalanan na ni Senator Lacson. Ito ang title. Aamin ba si Yusek Undersecretary Cabral Soto's DPWH insertions? Lacson. A certain Undersecretary Cabral had supposedly asked Senate Minority Leader Vicente Soto office to make insertions in the proposed 2026 outlay of the Department of Public Works and Highways as early as May. Senator Panfilo Lacson claimed on Sunday, ngayong araw. So, di ba, May, tapos ng eleksyon, nanalo na si Soto. Ayun, may tumawag na. As early as May, nagtatawagan na. Sige na, mag-insert na kayo, kami ang bahala. Basta, alam nyo na, may usapan. Something like that. Grabe, no? Lacson, who had uncovered irregularities in the DPWH budget request of 880 billion for next year. Grabe, oh! Halos 1 trilyon na. 880 billion irregularities sa DPWH budget was apparently referring to Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral, who oversees the agency's planning, public-private partnership, and information management services. Maalala ko nung September 1 na Blue Ribbon Committee hearing, di ba? Pinaalis na si Secretary Bunuan dahil resign na kuno. Sinong maiwan na who can speak for DPWH? Ito na, Yusek Cabral. Tapos yung pagsasalita niya malabo. So ito, the same Secretary Cabral na supposedly o allegedly tumawag sa opisina ni Senator Soto na maggawa na sila ng insertion sa budget. In a radio interview, Lacson said this showed how the checks and balances in the government had been undermined by the collusion among erring lawmakers and other public officials. Sabuatan, ang unang nagsasabuatan sa nakita ko lawmakers, so either congressman or senador. Lawmakers and the DPWH nagtatawagan na yan. Collusion. Kaya yung contractor, ano na lang yun, pangatlo na lang, nasa mababang level na yun na corruption yung contractor. Ang susi dito, itong dalawa, DPWH and lawmakers. Ito ang payag ni Senator Lacson. One Undersecretary Cabral called Soto's staff and told them to insert what they wanted to insert. If Senator Soto was one of those called by that executive, who else could have been contacted similarly and submitted their proposed insertions? Yan ang tanong So, iisang senador lang bang tinawagan? Ano sa tingin nyo? Baka mayroon pang ibang senador. O kung tumawag sa mga senador, tumawag din ba sa mga kongresista? Kung may tinawagan at pumayag, yun na-insert na. Kaya ngayon, questionably, ang 2026 budget
ng DPWH yung nakapaloob sa National Expenditure Program dahil as early as May, nagtatawagan na pala. Soto, he said, rejected. Mabuti na lang, matino si Senator Soto. Rejected the DPWH official supposed over as they were advocating transparency and good governance. Saludo tayo kay Senator Soto dahil hindi siya natukso. How about the other lawmakers? Sabi ni Lacson, the question now is how many members of the House and the Senate made insertions? Looking at the National Expenditure Program na naisubmit na maraming mga questionable, ibig sabihin maraming pumayag sa mga natawagan. I am not naming names ha. Opinion ko lang ito. Kasi aminado, mismo ang Pangulong Marcos, sinabi niya na nasingitan na naman ang 2026 budget, nasingit. Budget Secretary Amina Pangandaman, sabi niya doble, triple na silang naiinis sa nangyari. Hindi nila nabantayan yung mga copy-paste. Ang mga budget na isinabmit ng DPWH, copy-paste. Natapos na yung proyekto, completed na, pinunduhan na naman. Ganon. Or may mga proyekto na dapat punduhan na alis at pinalitan ng ibang proyekto. Ganon ang ginawa, insertion. So ito, analysis ko lang ito. Nakita nila na pagdating na sa Kongreso, magiging stricto na dahil transparency. So inunahan na nila sa National Expenditure Program, pasok na natin dito, pasok. Tinasok. Ang DBM hindi rin niya pinag-aralan maigi, copy-paste niya, ipinasok sa National Expenditure Program, sinabmit sa Kongreso. Mabuti na lang at tinignan maigi yun. Maraming mga insertion na naman. So, anong klaseng kaya ito na ngayon, sabi ni Lacson, according to him, incidents like this could have prompted Executive Secretary Lucas Bersamin to call out the House of Representatives for blaming the executive branch for the questionable items in the National Expenditure Program. So, nagsisisihan na ngayon ang Malacanang at ang Kamara. Clean your house first, sabi ng Executive Secretary. Wala pang respa ng House. Tingin ko, dalawa ang may kasalanan. Yung DPWH na nagtawag-tawag at ang mga lawmakers na pumayag. Sila ang may kasalanan. So kung sino-sino sila, di natin alam. Dapat malaman natin para mapanagot. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Mimigay tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa kapian nga tanom ni Miko, so karon ako siyang bisitahon. Mayong buntag diha. Buntag. Mag-abono siya sa iyang kape. So tulo ka bangag na, kay duha naman siya kabulan. Kabulan na akong duha ka kutsara. Kutsara. So muna ni ang itsura sa kape ni Miko nga isa pa kabulan Kadua pa ni kabulan. Karon. Duha ni siya kabulan karon. Pizza 3. Pizza 3 nindot gid kaayo ang tubo. So nindot gid kaayo og tubo nga kape Duha na kabulan karong adlaw. Dua pa kabulan dagang kaig sanga.
Nindot kaayo nga kape oh. Human sa pag-abono, maga-spray na pod si Miko sa Silicron o Gromix. Dubuan, tiguan. Salamat sa Ginoo nga nagsuportara ng kape. Oo. Magbunga ni mahawas na sa among kalisod. Oo, so salamat kaayo. Salamat ka sa Ginoo. Mm.